Once again, good morning. What does our firm faith in Jesus gives us? Unsa may resulta sa ato ang hugot nga pagtuo diha kang Kristo. It gives us the courage to face the many challenges of our lives. Tungod sa atong hugot nga pagtuo diha kang Kristo, makahimo kita nga makaatubang og makasugakod sa mga challenges, sa mga kalisdanan, sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. It gives us the confidence that after our time in this world, we would now be having our eternal life with Jesus in heaven. O naghatag pud kini kanato og paglaom nga kumahuman na ang atong panahon niini nga kalibutan. Makig-uban kita ni Kristo diya sa kinabuhing walay katapusan. Faith is a gift that Jesus freely gives to each and every one of us. However, even if it's a gift, we must also desire for it. Ang pagtuo gasa kini gikan sa Dios nga libre niyang gihatag kanato. The Bible tells us that God has given us, each one of us rather, a standard or a measure of faith. Kitang tanan, matagusan nato. Ang Biblia nagsulti nga gitagaan kita sa Dios og sukod sa pagtuo. So, diha pa lang daan, naa na tay pagtuo. Gitagaan na ta og equal nga sukod sa pagtuo. Pero, nagdepende kana, okay, kana nga sukod sa pagtuo kung ato ba nang ipalambo or ato lang i-maintain nga maora na siya sukad kaniadto. Example, kung ang sukod sa imong pagtuo is 1 liter, depende na nimo kung himuon nimo ng 100 liters. Or pwede pod nga magpabilin ra gid ng 1 liter hangtod sa hangtod. Kay gitagaan naman tag sukod tanan. Okay? Mao na nga kinahanglan ang pagtuo, kinahanglan kini nga i-desire usab nato. Okay? It's a gift that we must desire from Jesus. Okay? That we ask Him nga mapalambo pa nato ang atong pagtuo. And if we do this, Jesus would never refuse us and will freely give us this gift of faith. The same faith will now give us the confidence to always look up and pray to Him. In our gospel, Jesus said to Nicodemus, "You must be born again." Okay? Ang pag-interpret ni Nicodemus, who is a rabbi, no? Usa ka inila nga magtutudlo sa Israel. Okay? Nga, Lord, di man pwede nga mubalik ko dito sa sabakan sa kong inahan. No? But perhaps Jesus was telling Nicodemus nga, you need to be transformed. You need to be changed. Okay? And this transformation or change, okay, is a brand new Nicodemus nga aduna nay pagtuo diha kang Kristo. Kita pod, this season of Easter, we need to be we need to be transformed by the resurrection power of Christ. Kinanglan nga mausab pud ta diha sa gahom sa pagkabanhaw ni Kristo. Ug kana nga kausaban dili lang kay mausab ang atong kinaiya nga mga bati na to nga kinaiya mabuutan na ta. Dili lang about na niana, kundi lakip ang atong pagtuo. Nga kung gamay kag pagtuo kaniadto karon dako na. Amen. Tungod kay nabanhaw naman ka. Okay? Kung sa una
nagpaluya-luya ka pagpangalagad sa Ginoo, karon dili na. Kay nabanhaw naman ka. Nibalik na ang kainit sa kalayo sa pagpangalagad sa Ginoo. Diba? Karong adlaw diha sa Arturo Lugo Gym no na ay gipahigayon nga kanang sa tawag ani concert ang mga gagi mugna sa mga evangelical groups no labi na sa JEPA diri sa Hinguog. Nalimot lang ko unsay meaning ng JEPA basta kay mao na mga grupo kada sa mga pastor sa evangelical groups. Ginganlan nila ang ilang concert nga Dilaab. Okay, Dilaab. Okay? Dapat kita pod niini nga panahon sa pagbanhaw, dapat nagdilaab pud ang atong kasing-kasing. Nagdilaab ang atong pagpangalagad, nagdilaab ang atong desire sa pagsimba sa Ginoo. Di kaysa gikaingon ko pa niadtong Wednesday, dili pwede nga nabanhaw na si Kristo unya kita ni puli dito sa lubnganan. Lord, banhaw na bitaw ka Lord. Ako na say magtulog-tulog dito sa ilumong lubnganan kay bakante naman. Dili man na boarding house. Nga pwede kung anay wala na magpuyo-pulihan nimo. Okay? Dili ta mo pabilin dito, di ba? Sama sa kanta na to, an empty grave is there to prove my Savior lives. Ang walay sulod nga lubnganan mao kini ang nagpamatuod nga nabanhaw ang akong manluluwas. O sabay niya nga pagkabanhaw sa Ginoo, mabanhaw usab ang atong pagtuo, magdilaab ang atong pagtuo. No? Because whether we like it or not, makaagbat gid ta og mga sitwasyon sa matag adlaw. Og kung wala tay pagtuo nga mabuntog nato na nga mga sitwasyon, maunang dali kita mapukan. Dali kita ma-overcome sa mga problema. Dali kita madatugan. Ngano man, wala man tay pagtuo sa Ginoo nga ato ning mabuntog. Okay? Wala nato gi-practice ang atong pagtuo. Ang tanan nato nga nadungog nga mga pagtulunan ug mga leksyon gikan diri sa simbahan, wala nato gi-apply sa atong kinabuhi. Igo lang ta nakadungog og naminaw. Pero pag abot na didto sa practical exam nga mao ang gitawag nga kinabuhi, bagsak ta. Diba? Mabitaw na nga kung tanaw nimo ang pag-eskwela no. Mo ni topic itudlo sa teacher. Tudlo i-discuss. Unsay sukdanan sa teacher aron nga iyang masukod kung nakuha ba sa iyang estudyante ang iyang gitudlo. Pa-examon. Ipa-quiz aron masukod kung namati ba gyud naa ba ginatun-an. Kay mismo ang teacher pod diha pod niya masukod kung unsa pod sa kaepektibo nga teacher. Okay? Mao na nga kita nga mga Kristohanon wala lang ta ni sulod og simbahan aron lang nga mag-eskwela sa pulong sa Ginoo, aron igo lang nga maminaw. Mismo si Santiago nagsulti nga dili lang ta igo nga tig paminaw. Kita sa atong butangan sa lihok, no? Ibutang nato sa buhat ang tanan natong nadungog. We are not just hearers, but we are doers of the word. Atong gikinabuhi. Okay? Ang pulong sa Ginoo. Jesus tells us today, especially in this season of Easter, we must be born again. Okay? Kinahanglan ma-born again ta. No? Dili kay mosulod kag relihiyon nga born again. There's no such thing nga relihiyon as born again. Okay? Born again, being born again rather, it is having that intimate and joyous desire to have that relationship with God.
Okay? Makigrelasyon ta sa Ginoo. That's what it means to be born again. Di kay mosulod kag relihiyon, magpabautismo ka dito, born again ka na. Dili na mao. Being born again is mataw ka pag-usab. Okay? Mataw ka diya sa espiritu. Okay? Mabanhaw ta. Okay? Kay, whether we like it or not, karon nga panahon, ang kalibutan nagkinahanglan sa mga Kristohanon. Okay? Ang kalibutan nagkinahanglan kanatong mga Kristohanon. Kay nga naman, kay kini nga kalibutan nagkinahanglan og paglaom nga nagagikan lamang sa Dios. Tanawa unsay mahitabo sa tao kung ang tao magpabaya sa iyahang pagkakristohanon. Ha? Imbes nga ang Ginoo maoy mo amuma niya, ang kalibutan maoy mo amuma hinuon sa tao. Tudluan ang tao sa mga kalibutanon nga mga pamaagi, mga kalibutanon nga mga pagbati. Mga ginikanan, kanang inyong mga anak, dili ninyo na dalon sa pagsimba, dili ninyo na i-introduce, ipaila-ila sa Ginoo. Ayaw gid mo pagdahom nga kumawala mo dari nga kalibutan, ma-okay ang ilang kinabuhi. Kay kana palang daan nga wala ninyo sila giagak, wala ninyo sila dad-a sa simbahan aron sa pagsimba, pagtudlo kanila nga makabaton og relasyon sa Ginoo. Kana palang daan, bagsak na mo sa inyong pagaginikanan. Kay mao man na ang usa sa responsibilidad sa usa ka ginikanan. Mo bitang panahon sa simbaan, panahon sa kasal, musaad ang bana. Okay? Didto sa iyang asawa nga akong ampingan ang atong gamayng pundok, ang atong gamay nga simbahan. Ang pamilya usa kini ka gamay nga simbahan. So kung gamay nga simbahan daay ang pamilya, so expected nga ang tanan nga membro ni anak nga pamilya dili allergic sa dako nga simbahan. Okay? Mao ang simbahan ni Kristo. Dili allergic nga makabaton og relasyon sa Ginoo. Kinahanglan ang pagtuo magsugod na sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Gikan sa mga ginikanan, ipasa sa ginikanan ngadto sa iyang mga anak, ug ang mga anak pohon, pag nana sila kaugalingong pamilya, ipasa pod nila sa ilang kaugalingon nga pamilya, hangtod sa hangtod. Mao man ni supposedly ang epekto sa atong pagkakristohanon. Makatakod ba? Kining Kristohanon bitaw, dapat makatakod ni siya. Okay? Kining atong pagsunod ni Kristo, dapat makatakod man unta ni sa atong isig kataw. Okay? Makatakod. Nganong makatakod man? Tungod kay nindot kaayo nga pagkatakura. Mauna nga, ang kalibutan lagi karon nagkinahanglan kanatong mga Kristohanon nga matakdan ang kalibutan, makita sa kalibutan nga adunay mga Kristohanon nga padayon nga nagsabwag sa maayong balita ni Kristo. Ang atong pagtuo, asa naman ang atong pagtuo karon? Didto naman hinuon nato gibutang ang atong pagtuo diha sa presidente, diha sa sugal, diha sa inom, di ba? Diha sa online sabong, online billiard. Dito na to gibutang sa babae, dito na to gibutang sa lalaki, dito na to gibutang sa bayot, tomboy. Naunsa naman ta? Where is our faith? Pagtuo. We need to be born again because the world is dying.
Kinahanglan nga mabanhaw ta pag-usab tungod kay ang kalibutan himalatyo na. Ug dili nato itugot nga ang yawa maoy mudaog ni ini nga kalibutan. Nidaog na daan si Kristo. Ingon siya, John chapter 16, verse 33. Do not let your hearts be troubled because I have overcome the world. Gibuntog ko na ang kalibutan. O tungod ni gibuntog na, kita nga mga sumusunod ni Kristo, kita nga mga anak sa Diyos, we have to share that victory in Christ. Ato nang ambitan nga kadaugan. Mauna nga sa matag adlaw sa atong kinabuhi, dili pod imposible nga mabuntog pod nato ang atong mga sitwasyon. Ngano man, kay gibuntog na daan ni Kristo 2,000 years ago. Mga problema nato, gamitan nato sa atong hugot nga pagtuo sa Dios. Mga tentasyon, mga pagsulay, mga kalisdanan, atong gamitan sa atong hugot nga pagtuo. Kana bang gitawag nga faith in action? Kana bang makita nato nga ang atong pagtuo nagapanglihok, nagapamuhat? Dili kay kutob lang ta sige sulti. Okay? Sige lang tag sulti. No? Maayo lang ta diri sulod sa simbahan. Pero pag abot dito sa kuan, wa na, blanco ta. Di ba? Ultimo scripture, di ta ka mao. Wala tay favorite nato nga memory verse. Wa ta kabaloon say angay natong isugid kung masakit ta. Wa ta kabaloon say angay natong isugid kung naatay mga panginahanglanon. Wa ta kabalo sa angay natong isugid kung naata sa kahadlok, no? Kung naay daw tang espiritu, ang ato isugid, bless us, O Lord. Ano ba? Mura bag atong giandam atong kaugalingon nga kaunon tas daotang espiritu. Atong gikonsagrahan atong kaugalingon nga makaayo ta sa tiyan sa daotang espiritu, no? Nayawa sa imong likod, bless us, O Lord, and this thy gifts, ana ba? Wa ta ka mao nga naman. Kay wala man nagapanglihok atong pagtuo. Di ba? Atong Domingo, si Tomas atong giisgutan. Ang pagkamaduha-duhaon ni Tomas. O insakto gid kayo ang iyang gipakita nga batasan kay ngano man. Kay matud pa sa Biblia, si Tomas nga ginganlag kaluha. Na pila man nakabuk ang kaluha, di ba? Duha. O, insakto gyud, duha-duha. O. Di ba? Dili unta ta sama ni Tomas nga aya din makuyawan nga nakita na gid niya ang mga inagian sa kamot o sa kilid ni Kristo. Di ba? Ginoo ko, Diyos ko. Di ba? Aya patamutuo. Okay? Mo na mga igsoon nga let our faith arise nini nga panahon sa Easter. O kining atong mga natun-an nato sa simbahan, dili unta kutob ra pod ni sa adlawng Domingo ra. Kinahanglan nga ma-apply nato ni sa atong kinabuhi. Okay? Ang ato bitaw mga kaigsuonan bitaw sa St. Paul community, kabalo mo sa ilang struggle karon. Struggle sila og persecution gikan sa ilang mga kasilinganan. Nga halos nga manggiaway na sila didto. Kay mga silingan nila, i-persecute sila sa ilang pagkakristohanon. Sige sila padungog-dungogon. Oy, simba na sad ang mga balaan. Oy, mga lapas na gid mo sa langit, ana. May na lang namang lapas sa langit kaysa makuwangan. No, di ka pagkaabot og langit. Diba? Manilang struggle dito karon. Nga to the point nga ag-question na sila nga, insakto ba kani atong nasudlan? Ngano na hinoon nga, saway naman hinoon tadani. Okay? Pero wala sila magpadaog ni ana. Padayon gihapon ang ilahang
pagkakristohanon, padayon ang ilang pagsimba, pagpangalagad sa Ginoo. Okay? Okay, ako silang gitambagan, giingnan ako sila nga ang yawa dili na manghilabot og kristohanon nga wala nagpakabana sa iyang pagkakristohanon. Kaya nganong hilabtan man sa yawa ang kristohanon nga wala nagpakabana sa iyang pagkakristohanon, nga kabalo naman ang yawa nga kauban na sila daan. Hibalaan na si yawa. Mana nga, naaga ni mga pagsulay sa atong kinabuhi, naaga ni mga persecution tungod sa atong pagtuo, sa atong pagkristohanon, okay? Ayaw og kaguol ana, kay buot pasabot nga kung niagi ka niana, buot pasabot nga naa ka sa insaktong dalan. Gitarong nimo imong pagkristohanon. Kay ngano man, na-threaten ang yawa, nahadlok ang yawa sa imo. Pero kung kristohanon ka, unya kanang tan-aw nimo nga murag wa gid kay persecution ni abot ba na wala gid masulay pagtuo. Kana inuon angayan ka nga mahadlok. Kay buot pasabot nga relax na ka kaayo. Dili ka kahadlokan sa yawa. Mingon ang yawa sa imo nga, sis, kauban na tadaan. Diba? Nay one time no sa exorcism na amay mga nayawaan sa usa ka eskwelahan, daghan kay sila. Unya ang una nga miresponde usa ka pastora. Okay, usa ka pastora, so didto siya. Unya, nasayod man tanong nga, di ko na nga tanan. Pero most of them, mga pastors, no, nagi na sila yung mga kinaiya nga kanang, tawag na lang nato kanang pasikaton, gid ba? So, adto na dito ang pastora, dagkan kanayawaan, estudyante. Rebuke din siya, in the name of Jesus, get out, demons! Get out. Ay, grabe pangugat. Tingala ang pastora kay nanggikatawa tong mga nayawaan. Nanggikatawa. Tubag din tong isa ka nayawaan. So nga, hilom kay kauban ta, hilom. Wag papugong ang pastora. Hilom. Okay? Sige lagi po, in the name of Jesus. Ingon, balik sa tong nangayawaan. Hilom. Kay kauban na kita, kauban ta. Sa otro manggid gyapon ang pastora. In the name of Jesus, get out. Nitindog pabitaw ng usa sa mga nayawaan, giduulan ang pastora o gilaparo. Hilom lagi ba kay kauban ta? Di ko kadlok nimo. Nauwawa ng pastora, naghilaka. O biabot dayon ang pare sa Katoliko ni adto nga lugar, og aya padayon kalma ang sitwasyon. So sa may pasabot na ako, ang yawa lagi makaila na kung kinsa nato ang kauban nila. Mo na kung ikaw di nimo i-practice na imong pagkristohanon, kutob ka ra sa gikuan, kutob ra ka panahon sa praise and worship, piyong hilak-hilak kunuhay, pero wala gud na nimo gikinabuhi god. Duulong ikas yawa la paruhong giga ignon gikag kauban lagi tapag hilong diha. Di ba? Looy kay pastora. Wa na tinud ni nga istorya, wa na mibalik sa iyang pagkapastora, na discourage. Kay mismo ang yawa nag-ingon sa iya nga kauban di ay ta. Naabi sa pastora og kuan siguro to siya bayang una-una ba sige mo praise the Lord ana ba? Sige praise the Lord. Lord ikaw ra man ako pero nganong giangkon man ko dani. Mag-abi lang na nato lagi. Kinanglan gyud nga magpakabana gid ta sa atong pagtuo. I-practice gid nato ni. Amen. Dili kay kutob lang ta sa istorya. Dapat ato yung ikinabuhi. Naunsa man gipangkabuhi na mahinuon ta. We need to live our faith, di ba? In 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith. Imagine, naglakaw ta diya sa pagtuo. So meaning, every second of our life is faith. Every day is a walk of faith. Mauna, mga igsoon, do not lose your faith, especially niining karon nga panahon, because your faith is very crucial
Importante kayo ang imong pagtuo karon nga panahon, labi na kita nga mga Kristohanon. Please stand.